Come on, kapatid, awitan mo at sambahin ang ating Panginoon. Yes, Lord! Sa iyong tahanan, Panginoon, ang hinahanap namin. Let's worship the Lord. Ako'y mawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig ko. Ganit at di kayang damhin, sa iyo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Yes, Lord, sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Come on! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Dahil sa iyong presensya, Panginoon, alam namin ikaw ay nararanasan namin. Come on, church! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin. Yes, Lord! Sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Come on, church! And let's say loud the church! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang talangin ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Minsan pa kamay, kapatid! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang palangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba,
Pwede ba nating ibigay yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay? Come on, church! Let's give a best worship to the Lord. Hallelujah! Come on, give a praise to God and shout it out. Thank you, Jesus, oh God. Oh, we give you praise. We give you praise. Oh, purihin ka. Oh, Diyos. Panginoon. Lord, sa banal na tahanan mo, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, tunay nga, kami ay lumalakas, Panginoon. Kami, Panginoon, nagkakaroon, Panginoon God, Lord, ng kapayapaan, Panginoon God, na magulo man ang mundo, Panginoon. Lord, talamak man, Panginoon God, yung kahirapan, Panginoon, yung kaguluhan, pero ikaw, ang aming kapayapaan, Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Salamat, Panginoong Yesus! Salamat, Panginoong Yesus! Truly, Lord, sa buhay namin, Panginoon, ikaw ay sapat na, Panginoon. And Lord, iba't iba man yung sitwasyon na pinagdadaanan ng mga anak mo, Panginoon, literal man na bagyo, Panginoon, o bagyo ng buhay, Panginoon. But God, mananatili kang Diyos sa bawat buhay namin. Kaya kapatid, andito ka na lang din naman. Tinahak mo na din yung ulan, matinding ulan, bumangon ka na lang din, nag-ayos ka na lang din, nag-prepare ka na lang din. Itodo mo na yan para sa ating Panginoon. Na sabi nga, ang bawat paghinga, ang bawat pagpintig ng puso mo, kapatid, ang bawat gagawin natin ngayon, kapatid, ay magbibigay ng parangal, ay magbibigay ng pagsamba, ay magbibigay ng pasasalamat, at magbibigay ng pagluwalhati sa ating Panginoon. Give it all to the Lord, church. Bigay mo yan lahat para sa ating Panginoon. Come, let us sing. Nawa ay tanggapin ng buhay na laan, nakalulukot sa iyong harapan. Ang bawat pahinga at pagpintig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsampa, buong lakas itatanghal kita. Tanggapin mo, Panginoon. Nawa'y tanggapin ang buhay na laan at nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba. Pagpintig ng puso'y mag-aalay
buong lakas, itatanghal kita. Buong lakas, buhay ko, Panginoon, luobin mo. Maghari ka. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Minsan pa, kapatid, at sa'yo ay pumisa puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisa. Huwag kapatid, sabihin mo yan sa Panginoon. Sabihin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan ba, kapatid, hingin natin yung pagpapakumbaba sa Panginoon. Come on, kapatid. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisa. Luobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Luobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Luobin mong buhay ko'y maging banal mong tahanan. Huwag mo nga hayaan na maiiwan ka, kapatid, sa pagsamba sa ating Panginoon. Pwede mo bang hingin yan sa Panginoon? Lord, gawin mong banal na tahanan ng bawat buhay namin, Panginoon. Na itong buhay na ito maging mabangong sa iyo, Panginoon. Sa iyo, O Diyos. Kaya hinihingi namin sa iyo, Panginoon, ng bawat mga anak mo, Diyos. Lord, sa pagsamba, sa pananampalataya, Panginoon, pagindapatin mo ang bawat buhay namin sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, huwag nga hayaan na titingin ka lang, huwag mo nga hayaan na tatayo ka lang sa Panginoon, huwag mo nga hayaan na hindi mo maibigay yung pagsabak. Come on, shout it out to the Lord. Ang buhay ko'y maging
na pagsinta. Daluyan na papuri, Panginoon, pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan. Sa uling pakakataon, hindi mo maibigay yan para sa Panginoon. O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Banal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi. Come on, church, declare it! Sasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Banal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon! Banal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Oh yes, Lord! Nag-iisa ka, Panginoon! Kaya Lord, patuloy ka namin luluwalhatin. Patuloy kang papasalamatan. Paparangalan, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng parangal, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Ika'y nag-iisa, Diyos. Makapangyarihan sa lahat ng lugar na siyang umiibig sa bawat isa, Lord. Kaya papapurihan ka namin, Panginoon. Nasasalamatan ka, O God. Hallelujah, Lord. Sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Tanggapin mo yung mga ito, Panginoon. Tanggapin mo, God. Buksan mo ang kalangitan, Lord God, at tingin ang mga papuri ng iyong mga anak, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. We give you praise. We give you honor. We exalt you, God. We exalt your name. We lift you up. We lift you up, Lord. Oh God, salamat, Panginoon. Truly, Lord, nag-iisa ka, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Walang katulad ng kadakilaan mo, Panginoon, ang kabutihan mo, ang grasya at habag mo at pag-ibig mo para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Kaya truly, Lord, hindi sasapat, Panginoon, ang mga ito. But Lord, nawa, Panginoon, ika'y nalugod. Ika'y nalugod, Panginoon, sa mga papuri na ibinigay ng iyong mga anak, O God.
Lord, patuloy ka po, Panginoon, na maghari sa aming mga buhay, Lord God. Maluklok ka, Panginoon, sa kaibuturan ng bawat puso, ng bawat buhay, Panginoon. Ikaw ay maging hari, Lord God. Ikaw manahan ka, Panginoon. Manahan ka, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong presensya, itong mga buhay na ito, Lord God, ay mas magiging matagumpay, Panginoon. Ang buhay na ito ay magiging kagamit-gamit sa iyong maharapan, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa, Panginoon, maghari ka sa buhay ng bawat isang narito, Lord God. Ano mang edad na nandirito ngayon, Panginoon, ano man ang kasarian, Lord, manguna ka po. Maghari ka po sa bawat buhay namin, O God. In Jesus' name, O God. Minsan pa, Lord God, we welcome your presence to be in this place, O God. Manguna ka po sa amin, maranasan ka po namin, Panginoon, mula ngayon hanggang sa aming pag-uwi, Lord. Nais namin ang tanging presensya mo lamang, Lord God, na siya lumukop sa lugar na ito. Lord God, siyang maranasan namin, O God. Destroy all the works of the enemy, Panginoon, upang mawasak, Panginoon, upang madistract kami, Lord God, sa aming pakikinig, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Lord, move and work in each and every one of us, oh God. And we declare, Lord God, na patuloy mo na palalakasin lahat na nanghihina sa oras na ito, oh God. Sino mang nalulungkot, Lord, ay bibigyan mo ng kagalakan, Lord God. Sino man, Lord God, na babalisa, ay bibigyan mo ng kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, lahat ng may karamdaman ay pagagalingin mo sa oras na ito, Lord. In Jesus' name. Kapatid, tanggapin mo lahat ng dinedesire ng puso mo sa oras na ito. In Jesus' name, O God. Salamat, O Lord, sa iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy ka pong manguna at ilalapit po namin sa iyo ang buhay ng aming pastor, Lord God, na siyang gagamitin mo, Lord God, to speak of your word, Lord God, to give wisdom to your people, Lord God, and that will empower your people this morning, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, Lord God. Proteksyonan mo siya mula sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng distraksyon, Panginoon. In Jesus' name, Lord, empower him. Let the double portion of your anointing be upon him, O God. Continue to speak to him, Lord God, in Jesus' name, O God. Salamat po, Panginoon, at lahat ng mensaheng aming mapapakinggan sa oras na ito, ang kinin namin na sa iyo nagmumula at siya magbibigay ng katagumpayan, Panginoon, sa bawat buhay namin, together with our families, Lord God, in Jesus' name. Muli, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng parangal, sa iyo ang pasasalamat, O God, tanggapin mo ang lahat ng ito. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lord, magandang umaga po muli. Amen. So, yan ang buhay sa mundong ito. Amen. Talagang hindi natin maiwasan na mayroong bagyo, ulan. Amen. Ang mahalaga ay tayo po ay handa. At salamat po, napakahalaga ng pagnanais, lalo po dito po sa ating pinag-uusapan na magtatapos tayo na patuloy nating maunawaan, ma-absorb, amen, at maangkin. Ito pong wisdom that comes from God na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating mga buhay. Amen. If there is wisdom that comes from God, we will achieve victory in life. Amen. Yan ang pinakamasarap sa buhay. So muli po, magandang umaga. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. Sambahin ang Panginoon ngayong umaga. Luwalhatiin. Yes! Hallelujah! We give you praise, O God! We give you glory and honor. We exalt you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin na kahit maulan, mabagyo, Panginoon, hindi kami nagpapapigil, O God. Salamat po. Isa ito sa mga paghahanda mo sa buhay namin espiritual. Maging handa kami sa anumang labanan sa buhay. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. We give you praise, O God. Ito po yung ating text. Pagpapatuloy natin. Ngayon po ang pagtatapos natin sa pag-aaral natin about victory in life. No? If we have wisdom that comes from God, we will achieve victory in life. Ito po ang sabi, dito po natin hinango yung message na binigay sa atin ni Lord about
God's wisdom. Proverbs 21 to 31, sa buhay ni King Solomon. Ito po ang sabi, let's read it. He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Tandaan niyo po yan. Sino man na nagsusulong ng righteousness and love sa buhay na ito, finds life and prosperity and honor. Amen? A wise man attack the city of the mighty and pulls down the stronghold in which they trust. He who guards his mouth and his tongue keep himself from calamity. The proud and arrogant man mocker in his name. He behaves with overweening pride. The sluggard craving will be the death of him because his hands refuse to work. All day long he craves for more, but the righteous give without sparing. The sacrifice of the wicked is detestable. How much more? So when brought with evil intent, a false witness will perish, and whoever listens to him will be destroyed forever. A wicked man puts up a bold front, but an upright man gives thought to his ways. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Father God in heaven, sa iyo lang ang katagumpayan, Panginoon. Sa iyo ang papurit, pasasalamat ngayong umaga. Pagpalain niyo po yung aming pagtatapos sa mensaheng binigay mo sa amin patungkol sa wisdom, karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Muli, patuloy naming maunawaan ngayong umaga. Napakahalaga ng aming pagtatapos ay patuloy na magbigay sa amin ng kalinawan, Panginoon, patungkol sa wisdom, Panginoon, na galing sa iyo, na tunay na magbibigay ng katagumpayan sa aming buhay. Yan pong hangad mo sa amin. Yan din pong aming hinahangad, Panginoon. Magtagumpay kami sa buhay na ito. That's why, Lord, we need your wisdom. That we need wisdom that comes from you. Give us wisdom, Lord. Help us, Lord. Allow us to possess, to receive, to achieve wisdom that comes from you. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, tayong lahat ay maupo. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Muli, ayan. So, ito po, paalala, patuloy, na ito pong Proverbs 21, the whole chapter ay tinalakay ni Solomon ang mahalagang bagay sa buhay ng isang tao. At ito po, paalala sa lahat, alalahanin niyo po ito, na ang mahalaga sa buhay, no? Na sa buhay na ito, peace at home, prosperity in living, in preparation for the war. At ito po, matatamo natin kung meron lang tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kahit ano pang karunungan ng malaman natin sa mundong ito, hindi natin kayang magkaroon ng peace at home. Kahit marami pa tayong pera, kahit nasa atin na ang lahat. Kaya po, yan ang sinasabi ng Biblia, everything is nothing if God is missing. Na kahit nasa iyo na ang lahat, kung walang Diyos, dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan at siya lang makapagbigay ng kapayapaan sa ating buhay, sa ating tahanan, at siya lang ang pwede makapag-prosper sa atin. Yung prosperity ng mundo, minsan isang bagay lang, pera lang. Di ba? O nakapag-aral lang. Pero ang prosperity ng pamumuhay na galing sa Panginoon, in all aspect yon. Amen? No? Kaya nga, mahalagang alam natin yon. In all aspect, yung prosperity of living ay natatamo natin sa Panginoon. Preparation for the war, ito pa isa, napakahalaga. There are so many battle sa buhay na ito. Kailangan prepared tayo. Prepare ahead of time. Kaya yung mga aral natin, hindi pa man tayo maharap sa mga dapat nating kaharapin, but we need to be prepared ahead of time. Amen? Ngayon pa lang, let's value God's word na ibinibigay po sa atin. Amen? Sabi nga, ang salita ng Diyos ay totoo at tapat. Amen? And muli, ito po importante, no, magkaroon tayo ng wisdom, hangarin natin yan. Wisdom na nanggagaling sa Panginoon, na siya nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Amen? Ito po yung ating tema. If you have wisdom that comes from God, you can achieve victory in life. What is wisdom? Ito po, ay mahalaga po, ma-memorize natin ito, na ano ba yung wisdom that comes from God to achieve victory. At mahalaga maalala natin ang acronym ng wisdom, no, na ito po ay magpala sa atin palagi. Na ano ba yung wisdom na yan? Amen? Sabi diyan, wise in his pursuit. Sabi diyan, wise in his pursuit. Marunong o matalino sa kanyang mga hangarin sa buhay.
Men, na-check natin, dapat i-check natin yung kung ang hangarin natin sa buhay ay maayos, tama, in the sight of God, no? Sabihin, may katalinoan. Pag may wisdom tayo galing sa Panginoon, ganyan tayo. Makikita natin na tayo ay wise sa ating mga hangarin sa buhay. Amen? A wise person, ayan, nakikita natin nandoon ang matuwid na pamumuhay, nandoon ang pagpupuri sa Panginoon. Meron tayong katalinuhan sa ating mga salita. Amen? At ang ating mga, guarding his tongue and to keep from trouble. Malayo tayo sa trouble. Amen? Kaya nga kung ikaw ay may wisdom, ito po yung masarap sa atin, nalalayo na tayo sa trouble. Kahit tayo noon araw ay troublemaker, amen? Makikita natin na nalalayo tayo sa trouble dahil meron na tayong wisdom sa Panginoon. Meron tayong katalinuhan sa mga salita natin. And at the same time, si Dulos in his work, lalo na sa Panginoon. Meron tayong sigasig. Bilang mananampalataya, naglilingkod sa Panginoon, may ginagawa sa Panginoon, tayong masigasig sa mga espiritual na gawain para sa Panginoon. Hindi lamang para sa pamilya at para sa mga bagay sa mundong ito. He is not lazy. Ayan. But tayo po'y mayaman sa pagbibigay, lalo na sa Panginoon. Deception is not his option. Amen? Yung pandaraya, panloloko, panlilinlang ay hindi na natin gawin. He forsake all kinds of falsehood. Lahat ng kasinungalingan ay winawak tinatalikuran natin. At hindi tayo sumasalungat, opposing not God's will. Amen? Lagi nating babantayan yan. Ang may wisdom, ang buhay niya ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Na mas gusto niyang sumunod sa Panginoon para sa magandang kinabukasan. Naniniwala siya na ang pagsunod sa Panginoon, meron siya magandang kinabukasan. Amen? Hindi tayo gaganda ang kinabukasan dahil ito ang ginagawa mo. But ang pagsunod sa Panginoon, tandaan natin magdudulot siya ng tamang magandang matagumpay na kinabukasan. And kapag may wisdom, making God the source of his victory. Hindi ang kabayo, no? Ang kabayo o anumang bagay na ginagawa natin, yan ay lahat ay paghahanda. But kahit handang-handa ka na, only God can give us victory. Man, He is the source of victory. Siya lang yun. Man, kaya talagang naninikluhod. Patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon sapagkat at sumusunod sa Panginoon at minamahal natin siya sapagkat siya lang pwede magbigay ng tagumpay. Kahit handang-handa na tayo, kahit ready na ang mga kabayo, ready na ang lahat, dahil sa ginagawa mo, hindi ka pa rin magtatagumpay kung hindi ibibigay ng Diyos. Because He is the source of victory. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen? Hallelujah! And ito po, napag-aralan natin how to get wisdom na nakita natin na mga tayo, wow, yun pala ang buhay ng may wisdom. No? Ngayon, ang importante, how to get wisdom. So, mayroon po tayong, ginabayan po tayo sa ating pag-aaral. First, desire wisdom. Ask God for it. No? Accept God's word. Believe in God's word. Study and memorize God's word. And fear God. Sabihin, sabi nga, reverential. Amen? Yung fear na yan is reverential. Paggalang, no, sa Diyos. Yung takot na yan. Yan. So, yan pong gagawin natin para matamo natin ang wisdom. Kailangan dinidesire. Si Lord nakatingin sa desires natin. Kaya, ngayong umaga, pag nakita ni Lord sa puso mo na may desire ka, God will give you. Hingin mo sa Panginoon na may pananampalataya. Amen? Accept God's word. Tanggapin ang salita ng Panginoon na may pananampalataya kasi marami nang tumanggap ng salita ng Diyos na hindi nila napakinabangan dahil hindi nila sinampalatayanan. Amen? Kaya para mapakinabangan ang salita ng Diyos, paniwalaan. Tanggapin at paniwalaan. Believe in God's word. We need to believe in God's word. Value. That is how to value God's word. Na hindi mo lang siya pinapakinggan, tinanggap mo siya. Kung hindi, pinaniniwalaan mo pa. Ibig sabihin, if we believe, we can apply. Yan. Pag naniwala ka, i-apply mo yun. Amen? And study and memorize. Patuloy natin pinag-aaralan at hindi lang basta pinag-aaralan, minugulay-bulay at minimemorize ang salita ng Diyos. And I really believe, pag nagawa natin yan, talaga namang magkakaroon tayo ng fear of God, no? Magkakaroon tayo ng banal na paggalang sa Panginoon. Yan po ang how to get wisdom. Amen? And pinag-usapan pa natin yung other benefits of wisdom. Ano pa ba mga benefits yan? Sabi dyan, knowing God. No? Makikilala mo talaga ang Diyos. Hindi lahat sa loob ng church nakakakilala sa Diyos. Pag walang wisdom, hindi natin siya makikilala. Amen? No, kung gamit mo italino ng mundo,
Amen? Kaya nakikita natin bakit may mga abogado, may mga engineer na hindi nila tinanggap yung mga tinanggap natin. Amen? Kasi, yun, somehow, they don't believe. Hindi nila ito naintindihan. Amen? Kaya nga, pasalamat ako, na kahit yung isang tulad ko, ay niloob ng Diyos na makakilala, makaunawa ng katotohanan. Kasi kahit anong matalino sa mundong ito, ay hindi nila maintindihan. Amen? Iba ang talino ng mundo sa talino ng Panginoon. Yan. And the other benefits, God's protection. Tandaan natin yan. If we have wisdom that comes from God, nandun ang God's protection. Nandun ang forever home with God. Nakikita natin yung assurance ng ating forever home with God. Ayan. And ano pa ba? Ayan, ito. Sandali, Je. Panoorin muna natin itong video na ito. Ayan. Lagi tayo may video about wisdom. Bank. Wow, di ba? Kung wala ka, pwede natin gamitin yung mga simple, ang tawag dyan is simple invention na using recycle materials. Amen? No? May wisdom eh. Di ba? Ano nangyayari? Pag tinignan mo, namamangha tayo eh. Amen? Na ngayon, pinag-uusapan natin, higit kang mamangha sa wisdom ng Panginoon. Wisdom pa lang ng mundo yan. No? Mga nagagawa sa atin. But yung pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin ngayon at magtatapos tayo patungkol sa wisdom that comes from God. Ngayong umaga, dahil napag-aralan na natin, nakita na natin yung acronym ng wisdom na iyan pala magiging buhay ng isang tao kapag totoong may wisdom siya sa Panginoon. Pinag-aralan natin ang mga benefits, no? And how to gain wisdom. At ngayon, pag may wisdom na tayo, ito po, kaya talagang hindi ko pwedeng pigilan na ituloy. At dito tayo magtatapos. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. What is important that we should do with wisdom? Ano yung importanteng bagay na dapat natin gawin sa wisdom na meron tayo? Kung meron ka na yan, meron ka ng wisdom that comes from God, na napakahalaga sa buhay, magbibigay ng tagumpay. So anong gagawin natin? Anong importanteng bagay na gagawin natin sa wisdom na meron tayo? Yan, ang pag-aaralan natin. Ito po yung 4 na bagay. What is important that we should do with wisdom? Anong importanteng bagay na gagawin natin para po sa wisdom na galing sa Panginoon na tinanggap natin? Number 1, basahin po natin. Let's continue to live with fear and trust in the Lord. So, ibig sabihin, hindi natatapos yung ating paggalang, hindi natatapos yung ating pamumuhay na may paggalang at pagtitiwala sa Panginoon. Let's continue.
Amen? Patuloy tayo sa ating pag-aaral doon po sa ating pamumuhay ng may takot at pagtitiwala sa Panginoon. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan yon? Dahil may wisdom ka na eh. So kailangan nagpapatuloy tayo sa pamumuhay sa paggalang at pagtitiwala. Bakit? Isang bagay na nakita ko, because we have responsibility. If you have wisdom, meron tayo responsibility. Kaya gusto ni Lord talagang bigyan tayo ng wisdom. Amen? At dumaan tayo sa tamang proseso, magkaroon tayo ng wisdom, and we have responsibility. Sabi diyan, basahin natin, we want to demonstrate God manifold wisdom to everyone else. Kasi ipapakita natin, i-demonstrate natin sa mga tao. Amen? Sa mga tao, ito pong manifold, itong actually marami ito eh, no? Maraming powerful wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kailangan ito po i-demonstrate. Yan yung ating responsibility. Amen? Kaya mahalagang makita natin to na hindi lang ito kapakinabangan sa atin. Meron tayong responsibility to demonstrate God's manifold wisdom sa bawat isa. Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos? Ephesians 3:10. Ito, His. Sino yung His? That is our God. No? God intent was that now through the church. Sino yung church? Tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yung church. Yan, tayo yung church. God intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers. Ano yung mga rulers? Mga pinuno. Di ba? Mga pinuno. Pinuno sa bahay, tatay at nanay, pinuno sa barangay, yung ating mga kapitan, mga kagawad, pinuno sa ating bansa. Kaya meron tayong mga congressman, meron tayong mga senador, meron tayong presidente, vice president, mga pinuno yan. Nakita niyo yun? His intent was not that now through the church, sa mapapamagitan natin, the manifold wisdom of God should made known to the rulers. Amen? Amen? Kaya, kumbaga, bilang pastor, ngayon, nandun tayo, ano tayo ngayon? Gumagabay sa ating kapitan. So, ibig sabihin, nakikita natin through God's word na tayo ay nasa tamang lugar, nasa tamang ano ka. Amen? Napapaalam natin, nasishare natin yung wisdom na sa kabila ng lahat na nangyari sa ating mga buhay, hindi tayo karapat-dapat, bobo tayo sa ropor, mahinang tao, but because of God's wisdom, ayan, we have responsibility to show, to make known to the rulers and authorities, sa lahat ng mga authorities natin in the heavenly realms. Ayan. Ano pa? Proverbs 3:7, do not be wise on your own eyes, fear the Lord and shun evil. Huwag tayo maging matalino sa ganang karunungan natin, sa ganang ating paningin. Kaya, huwag tayong babaling doon sa naunawaan mo, huwag tayong bapaling doon sa ating mga nalalaman. Amen? Do not be wise on your own eyes. Sabi diyan, fear the Lord. Amen? And shun evil. Kailangan natin ng wisdom ng Panginoon at kailangan natin patuloy na gumalang sa Diyos. At layuan natin, iwasan natin ang kasamaan bilang mga mananampalataya. Amen? So ito po yung una, kapatid, na kapag may wisdom na tayo nang galing sa Panginoon, amen, alam na natin kung gaano kahalaga, alam na natin kung paano natin makukuha, but ang kagandahan ngayong umaga, sa araw na ito, nalalaman natin kung paano natin pangangalagaan. Ano yung dapat mong gawin sa wisdom na galing sa Panginoon na mayroon tayo. Let's continue to live with fear and trust in the Lord. Na kahit matagal na, patuloy pa rin. Kahit pastor ka na, leader ka na, patuloy kang mamuhay ng may paggalang at pagtitiwala sa Panginoon. Yun yung importanteng bagay na gagawin natin sa wisdom na galing sa Panginoon na gagawin natin. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ayan. Pangalawa. Ayan. So, 4 po yan, kapatid. 4 na mahalagang bagay na dapat natin gawin sa wisdom na galing sa Panginoon na binigay po sa atin. Number 2, what is important that we should do with wisdom? Keep growing spiritually. Patuloy tayong lumago sa spiritual. Hindi tayo pwedeng huminto. Hindi pwede tayong tatamad-tamad. We need to grow spiritually. Kahit anong abala mo, kahit anong ginagawa mo, see to it that you are keeping
growing spiritually, patuloy sa paglago. Huwag nating ibabaliwala yung paglago. Amen? Kailangan po yan. Salamat sa Panginoon. Talaga namang naintindihan ko ang bawat isa. Na meron tayong mga anak, meron tayong pamilyang binubuhay, pero hindi pwedeng yung ating pag-abala, no? Pagsulong ng ating pamilya ay maging dahilan ng paglago mo spiritual. Dahil meron tayong pinangangalagaan. Kaya nga ang tanong, do you have wisdom that comes from God? Meron ka na bang wisdom na galing sa Panginoon? Sabi doon, meron tayong responsibility. Kailangan i-demonstrate natin sa rulers and authorities, sa lahat. Amen? Sa mga tao. Kaya kailangan natin patuloy na mamuhay ng may paggalang, may takot at pagtitiwala at keep growing spiritually. Kailangan patuloy tayo sa paglago. Amen? That is how to protect, or that is important. Things that we need to do kapag ikaw ay may wisdom na. Amen? So, mahalaga una muna talaga, mayroon ka ng wisdom. Kasi ito'y pangangalaga na parang sa wisdom na meron tayo. Kasi alam natin, kung may Diyos, may diablo rin. Ang diablo, walang ibang trabaho yung kundi pumatay, magnakaw at mangwasak. Nanakawin niya yan. Gusto niya mawala ang wisdom sa atin. Kasi alam niya ang kahalagahan ng wisdom na galing sa Panginoon kapag taglay natin yan. At ito, tinuturuan tayo kung ano yung mahalagang bagay na gagawin natin kapag may wisdom na tayo mula sa Panginoon. Kailangan patuloy sa paggalang, pagtakot, may takot na muhay sa Panginoon, pagtitiwala at patuloy na lumalago sa Panginoon. Keep growing sa spiritual na buhay natin. Patuloy dapat tayo lumalago sa spiritual. Amen? Because we have responsibility. Amen? Ano sabi dyan? Kapatid, sabi dyan, keep growing spiritually. In Christ, sa Panginoon, yung buhay natin bilang Kristyano sa Panginoon, we have all the treasure of wisdom. Mayroon tayo ng lahat ng kayamanan ng wisdom and knowledge na inihayag ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Kay Kristo, nasa atin ang lahat ng kayamanan at ng karunungan at kaalaman na nahayag, kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon. Sabi ng Colossians 2:3, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Kaya pag ikaw ay totoong nanampalataya kaya po napakalaga talaga nun. Yung ating totoong pananampalataya sa Panginoon, totoong pagsuko ng buhay, totoong pagpapakumbaba sa Panginoon, totoong pagtalikod sa mundo, totoong pagtalikod sa mga kasalanan. Amen? At mamuhay na tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nasa Panginoon na, ito po ang tinuturo ng Bible. Sa Kanya, nasa Kanya ang all the treasure of wisdom and knowledge. Kaya nagkakaroon talaga tayo ng wisdom and knowledge because tayo ay nasa Panginoon na. Isa yun sa kahalagaan. Sabi, pag wala ka sa Panginoon, pag wala tayo sa Panginoon, wala sa atin yung wisdom and knowledge na galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ganun kahalaga, bakit ako mananatili kay Kristo? Bakit sinasabi, alam niyo po, may sinasabing salita ng Panginoon sa 1 John 5, I think chapter 2, verse 20 and 27, na kapag nasa inyo ang Espiritu ng Panginoon, amen, you have anointing, there is power. And pag nasa inyo yan, hindi kayo kailangan turuan ni naman ang Espiritu ang siyang magtuturo sa bawat isa sa atin. Amen? So ito po yung mga makikita natin, na tayo po yung nagkakaroon, amen, ng wisdom. Meron tayong wisdom kapag tayo po ay nasa ating Panginoong Yesus. At gusto ko pong basahin hindi ko po ito nailagay, basahin nyo na lang sa inyong Biblia. 2 Corinthians chapter 2, verse 6 to 16. Ano po bang tinuturo nito? Kanina po nabasa ko at gusto ko rin basahin. Ito po sabi niya, we do, sabi po ng Corinthian nila Paul, we do, however, speak a message of wisdom among the mature. Sabi niya, sila Pablo ay nagsasalita, ang mga apostol nagsasalita ng mensahe of wisdom among the mature, doon sa mga matatanda. But not the wisdom of this age. Pero yung wisdom na sinishare nila Pablo, hindi yung wisdom sa panahon na ito o sa mundong ito, or of the rulers of this age, or sa mga pinuno sa mundong ito. Iba yung wisdom na tinuturo nila. Kaya clear po yan. Iba yung wisdom na tinuturo ng mundo, iba yung wisdom na tinuturo ng Diyos. Iba yung wisdom ng Panginoon. And sabi ng Bible, clear yon. The wisdom of this world is foolishness
sa Panginoon. Kamangmangan sa Diyos ang wisdom o karunungan ng mundong ito. Kaya nga sabi diyan, who are coming to the nothing. Yung wisdom na galing sa mundong ito na nauuwi sa wala. Nakuha niyo po yun? So maraming tao ngayon na nagsisikap sa mga bagay sa mundong ito. Kasama po ang pag-aaral. Pero minsan, sabi diyan, na nauuwi sa wala. Sabi po rito ng verse 7, ito po yung binabasa ko sa inyo, 2 Corinthians chapter 2, verse 6 and 7, sabi ng 7, no, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Sabi ng mga apostol, we declare, ipinahayag namin ang wisdom, yung mystery, yung hiwaga, has been hidden na natatago. And that God destined na nakalaan lamang, no, nakatadhana lamang para sa kaluwalhatian natin before time began, bago pa dumating ang panahon. So ito po yung sinishare ng mga apostol. Dinideklara nila yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Isang hiwaga na nakatago. At ito ay nakalaan lang para sa iyo at para sa akin. Sa ating kaluwalhatian, ito'y nagsimula bago pa man ang panahon. Sabi diyan, none of the rulers of this age understood. Wala daw rulers namumuno sa mundong ito nakakaunawa ng sinasabi ko ngayon about wisdom of God. Yung kinukwento nila Paul. For if they had, yan, kaya nga sabi niya, kung meron sila nito, they would not have crucified the Lord of glory. Hindi nila ipapako ang Panginoong Yesus. Nakita niyo po yon? Kasama doon ang mga rulers, ang mga authorities na nag-decide na ipako ang Panginoong Yesus. If they have wisdom that comes from God, hindi nila gagawin yan. Nakuha niyo po yon? So, ito lang siguro, simpleng tanong. Taas dito ang totoong nanampalataya may karanasan sa Panginoon. Taas ang kamay. Kung nandito po ngayon si Kristo, ipapako mo hindi? See? No. Hindi na natin siya magawa. But if we don't have wisdom that comes from God, pwede tayong mapasama doon sa mga rulers and authority na bakit nila ginawa yan. Kaya nakita natin na itong wisdom sa Panginoon ay iba sa wisdom ng mundo. Wala sila noon. Dahil kung meron, hindi raw nila ipapako ang ating Panginoong Yesus. Amen? Yan, palapakan natin si Lord doon. Sabi niya, however, as it is written, sabi diyan, what? No eyes has seen, no ears has heard, and no human minds has conceived. Amen? The things God has prepared for those who love Him. Amen? So ang Diyos ay may pinrepare sa mga nagmamahal sa Kanya. Doon sa mga nakakilala, nanampalataya, lumago at nagmahal at sumunod sa Kanya, mayroon pong inihanda ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya sabi diyan, no eyes has seen, hindi ito nakikita ng kanilang mga mata, hindi naririnig ng kanilang mga tainga, at hindi ito nagkukonsib, hindi ito nabubuo. Di ba? Di ba? Pag ang isang babae ay siya po'y nabuntis, may nabubuo ng bata sa kanya. Di ba? Tama yon? So, ganun din. Meron din ganun. Kapag may wisdom sa Panginoon, dahil sila ay walang wisdom ng Panginoon, tingnan niyo yung nangyari. Ang mga mata hindi nakakita, ang mga pandinig ay hindi. At hindi nagkukonsip, hindi na ipaglilihi o na namumuo sa kanilang isip ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, minsan di natin nakikita yan eh. At nakakalungkot pa nga, pag hindi natin alam talagang katotohanan, nainggit pa tayo sa mga umuusad sa mundong ito kahit hindi sila Kristiyano. Kahit hindi sila kumikilala sa Panginoon. Pag hindi natin nakikita kung anong meron tayo bilang mananampalataya. God prepared something for us na hindi nila nakikita. Amen? Na kung ikaw ay may wisdom, yun, makikita natin yun. Na inihanda ng Panginoon para sa kaluwalhatian natin. Kaya sabi dito, these are the things God has revealed to us by His Spirit. No, ito yung mga bagay na inihayag ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. The Spirit searches all things, even the depth
things of God. So, ang banal na Espiritu, nasasaliksik niya ang lahat ng bagay, kahit na yung pinakamalalim, even the deep things, kahit yung pinakamalalim na bagay sa Panginoon, yung banal na Espiritu, alam niya kung anong meron. Ano niya yon? Nasi-search niya yon. Men, ano pong tinuturo? May tinuturo po sa atin yon. Sabi dito, for who knows a person's thoughts except their own spirit within them? Men, sino nakakaalam ng iniisip nyo ngayon? Sino ngayon nakakaalam ng iniisip ko? Una sa lahat, sa iniisip ko, ako lang nakakaalam. Sa iniisip mo ngayon, ikaw lang nakakaalam at ang Diyos. Nakuha niyo po yun. Tinuturuan niya tayo. Kaya sabi niya, except the Spirit. For who knows a person thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Kaya sa iniisip ng Diyos, walang iba nakakaalam kundi Espiritu ng Diyos. Tama? Yan. So ngayon, dapat importante yon. Walang unawa sa isip ng Panginoon kundi ang kanyang Espiritu lang. Ayan. Ngayon, sabi dito, this is what we speak, not in words. Sabi dito, what we have received is not the spirit of the world. Bilang mananampalataya, pagtuto ka na ng palataya, tinanggap mo si Jesus, nagsuko ka ng buhay, talagang nagpakumbaba, tumingi ka ng tawad. Sabihin, totoo kang nanampalataya sa Panginoon. Sabi niya, what we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Ibig sabihin, tinatanggap ng isang taong totoong nanampalataya ang Espiritu ng Diyos. Amen? Nakita mo ba yon? Naramdaman mo ba yun sa buhay mo? Kapag totoo kang nanampalataya, mararamdaman natin yan. And believe it, tinanggap mo ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Ang Espiritu ng Panginoon, tinatanggap ng isang totoong nanampalataya sa Kanya. Amen? And sabi diyan, so that we may understand what God has freely given us. Kaya ano man ang binibigay ng Panginoon, naiintindihan ng isang mananampalatayang totoo kapag sumasa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. Kaya hindi naiintindihan ng isang mananampalataya, nagsasabing mananampalataya, kung wala sa Kanyang Espiritu ng Panginoon. Kaya napakahirap ang isang mananampalataya na wala sa Kanya Espiritu ng Panginoon. Kaya nga pag hindi totoo ang ating pananampalataya, yun, hindi natin maunawaan kung anong nasa isip ng Panginoon at ano yung binibigay ng Panginoon. Hindi natin siya maunawaan. Kaya nga kahit matalino ka, abogado ka, engineer ka, ano natapos mo sa mundong ito, hindi mo malalaman kung anong meron sa Panginoon, kung anong iniisip ng Panginoon, kung anong plano ng Panginoon, without God's Spirit in you. Kaya ito po yung kalagayan natin. Gusto kong makitan mo, kasi minsan din natin nakikita eh. Dito nang gagaling yung kagalakan natin sa buhay. Na kahit sino ka pa, kung totoo ka na ng palataya, the Spirit of God is in you. Meron kang kaalaman sa kung ano iniisip ng Panginoon at kung anong gagawin ng Panginoon. Makakaunawa ka kahit hindi ka nakapag-aral sa mundong ito. Amen? Nakita niyo po yung ginawa ng Diyos na kabutihan doon sa krus. Once na ikay totoong nanampalataya, dadaigin mo pa ang mga matalino sa mundong ito kahit hindi ka nag-aral. Nakuha niyo po yon? That is wisdom that comes from God. Kaya pwedeng hindi ka nakapag-aral, wala kang wisdom, karunungan sa mga bagay sa mundong ito. But if you have true faith sa Panginoong Yesus, you have wisdom that comes from God. At mauunawaan mo yung mga bagay sa Panginoon na hindi maunawaan kahit ng mga scientists na kinikilala natin yung galing ng scientists, pero hindi. Amen? But praise God, ngayon, unti-unti na, marami na mga scientists na born again. See? Oh, praise God, nauna ka pa. Di ba? Sa sobrang dunong, hindi nila nalaman na si Kristo'y kailangan sampalatayanan at siyang pagmumulan ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid. Kasi para nakikita natin na yung desisyon mo sa buhay, sa pagtanggap at pananalig at pagsuko mo ng buhay sa Panginoong Yesus, isang napakahalagang bagay na ginawa mo sa buhay na hindi mo pagsisisihan. Na dapat mong ipaglaban at pagtanggol, amen, paunlarin ang relasyon mo sa Panginoon at pananampalataya at pagsunod mo sa Panginoon. Kasi ang bagay na napakahalaga. Hindi yan nakakamit ng mga taong matatalino sa mundong ito. Amen? Palapakan mo ulit si Lord. Hallelujah!
Kaya po ito ang sabi nila Pablo, this is what we speak, not in the word taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Kaya ang tinuturo namin, hindi yung tinuturo ng Espiritu ng mundong ito, Espiritu na nanggagaling sa Panginoon. Tinuturo ng Espiritu. Hindi yung itinuturo ng mga magagaling sa mundong ito, ang tinuturo ng mga apostol. Na siya rin tayo ngayon, ang ituturo natin. Hindi rin yung mga tinuturo sa mundong ito. Ang ituturo natin yung itinuturo ng mga apostol na galing sa banal na Espiritu, yun din yung mga ituturo natin. Yan ang sabi nila Pablo. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, hindi sa human wisdom, but in words taught by the Spirit wisdom. Amen? Ang sabi diyan, explaining spiritual realities with the Spirit-taught word. Ayan. Kumbaga, yung salita ng Panginoon. The person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God. Amen? Ang tao daw po na walang Espiritu ng Panginoon does not accept the things that comes from the Spirit of God. Kaya, pag wala sa Espiritu ng Panginoon, yun po nababaliwala ang sinasabi ng pastor. Na kapag sinishare natin ang katotohanan, ito'y nababaliwala. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ay wala sa iyo, hindi mo tatanggapin itong mga bagay. Hindi mo nababalyo. Bakit merong mga nagpupunta sa church na parang walang nangyari sa kanila? Because they do not value God's word. Because hindi nila mabalyo yung without the Spirit of God sa buhay natin. Kaya ang nagbabalyo ng salita ng Panginoon na sinasabi ng Espiritu na yung may mga Espiritu din ng Panginoon. Kaya po ganun kahalaga yung totoong pananampalataya. Ibig sabihin, yung totoong nanampalataya sa Panginoon. Anong kagandahan nun? You will receive the Spirit of God. Kaya anumang bagay na ibabahagi na galing sa banal na Espiritu, naintindihan mo at nababalyo mo. Nararamdaman natin kung gaano kahalaga. At hindi ito naintindihan ng mga taong wala sa kanyang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga tandaan natin, we as a true believers of Jesus Christ, we have the Spirit of God. Ang Espiritu ng Panginoon ay siyang selyo natin, tatak natin, na masasabing ikaw at ako'y anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon na binigay sa atin, bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon, ay siyang garansya na anumang mga pinangako ng Diyos, marireceive mo. Amen? Yan po yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi diyan, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness. Kinukonsider ng isang taong nakikinig ng salita ng Diyos na wala sa kanya ang Espiritu ng Panginoon, kamangmangan yung sinasabi ni Pastor. Kamangmangan yung sinabahagi sa pulpito. Kaya binabaliwala ang salita ng Diyos. Kaya pwede siyang tulugan. Bakit mo tutulugan? Ang salita ng Diyos, yan ay galing sa Panginoon. If you have the Spirit of God, you enjoy hearing the Word of God. That's why, kaya kayo naantok. Kaya hindi mo siya na-enjoy. Baka wala ang Espiritu ng Panginoon. Yun po ang dahilan sa isang tao na nakikinig na. Kasi ang totoong nanampalataya sa Panginoon na nagsuko at nagsisi ng kasalanan, tinanggap niya Espiritu. Every time they hear the Word of God, na-enjoy niya yun. Hindi yun ma-enjoy pag wala Espiritu ng Panginoon. Kaya nga salamat sa katotohanang nalalantad. Kasi kung tayo nasa ganun pang sitwasyon, now you know. Kailangan mo pang isuko ang buhay. Ihayag mong totoo kang nanampalataya sa Panginoon so that you will receive the Spirit at ma-enjoy mo bawat salitang sinasabi sa pulpito. Kasi magpapala yun sa'yo, galing yun sa Diyos. Hindi mo yun maintindihan. Kaya nga pinag-aaralan natin, if you have wisdom that comes from God, ano yung importanteng bagay na gagawin mo? Sa wisdom. Kaya nga, patuloy sa pamumuhay. Hindi ka, kasi pwede ka dyan. Hindi lang to sa bago, para lalo ito sa mga leader. Kung matagal ka na sa Panginoon, baka hindi ka na namumuhay na may paggalang at pagtitiwala sa Panginoon. Sang araw, yung wisdom na yan, mababaliwala. Kapag ikaw ay hindi na lumalago spiritually, lahat masasayang ang wisdom na tinanggap mo sa Panginoon. That's why, hindi tayo nagtapos na
the benefits lang, yung yung ano lang ng wisdom, kundi nagtatapos tayo ngayon na kaya importante po ito, what is important that we should do with wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kailangan natin magpatuloy sa pamumuhay ng may paggalang at pagtitiwala. Kailangan natin na patuloy na lumalago sa spiritual. Amen? Amen? Palapakan mo si Lord, kapatid. Napakahalaga ng mga katotohanan na tinuturo sa atin ng Panginoon. Pag naintindihan natin to, I really believe you will, tayo po magle-level up dito. Amen? Magle-level up tayo dito sa ating buhay spiritual kapag naintindihan natin to. Kaya tamang-tama ito, especially sa mga dumalo kahapon, na makikita natin itong bagay na ito. Na kapag naintindihan natin to, you will be baptized with the Spirit of God. Mapupuno ka uli ngayon. Amen? If you understand the Word of God, because the Spirit of God ay nasa iyo, maiintindihan mo ang kahalagahan ng sinasabi sa pulpito. Palakpakan natin ulit si Lord, kapatid. Amen? Kaya sabi diyan, kapatid, ulitin ko, and the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolish, and cannot understand them, because they discern only through the Spirit. Madi-discern mo lang, malalaman mo lang sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon nasa sa iyo. Amen? Kaya yun pong kailangan. Parang i-check mo, kung nakikinig ka ngayon, nasa iyo ba Espiritu ng Diyos? Kung ikaw ay totoong nanampalataya at nagsuko ng buhay, at talagang naging willing sa pagsunod sa Panginoon, the Spirit of God, you will receive it. At yan po yung makikita natin. Kaya nai-enjoy natin. Hindi pwedeng katamaran yon. The reason why, kasi hindi mo naintindihan, wala ang Espiritu ng Diyos, wala kang ganang makinig. Kaya pag hindi ka totoong mananampalataya, hindi mo ma-enjoy ang sinasabi ng pastor. Magagalit ka lang sa pastor. Kasi masakit ang katotohanan ng tinuturo ng salita ng Diyos. But if you have the Spirit of God, you will say, Amen! Hindi iwan namin. Hindi iwan. Yun eh. Kasi dumaan tayo dyan. Kaya isiguraduhin mo bilang anak ng Diyos, nakikinig ka, see to it that the Spirit of God is in you. Ang sinasabi natin ay hindi sa salitang espiritu ng mundo, sa espiritu ng Diyos. At makakaunawa lang espiritu ng Diyos. Kaya yun yung ginagawa natin. Gawin mong, sabi mo nga sa katabi mo, gawin mong tunay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ayan. Ayan. Bakit? Tatanggapin mo espiritu ng Panginoon. Ayan. You will enjoy every message. Kaya kahit maliit na pagtitipon lang, you will enjoy the Word of God because of the Spirit of God. Meron ka kasing pangunawa sa kung ano ang pinag-uusapan. Di ba? Nakasama na ba kayo sa pag-uusap na hindi mo naintindihan? Na-enjoy mo ba? Nagtatawa na siya. Sabi, masaya na sila, pero ikaw, nagtatawa na nila. Isipin mo yon. Yun po ang kalagayan ng nakikinig ng salita ng Diyos na wala sa kanya Espiritu ng Diyos. Hindi niya na-enjoy. Dahil hindi mo na-enjoy, papasok na yung nakuha nyo? Kaya tatandaan nyo pa yan. Nile-level up tayo ngayon ni Lord. Kasi hindi biro ang pinag-uusapan natin. Amen. Especially the wisdom. Amen. Galing yan sa Panginoon. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Magtatapos tayong matagumpay. And sabi diyan, kapatid, kaya hindi nila naintindihan because only they are discerned only through the Spirit. Madidiscern lang, maunawaan lang ang salita ng Diyos kapag ang nakikinig ay sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Dahil tunay nga siyang nanampalataya, sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Sabi po dito, the person with the Spirit makes judgment about all things. Ayan. Kaya pag nasa iyo Espiritu, you can make judgment. Makamahatulan mo about ang lahat ng bagay. But as such, a person is not subject to merely human judgment. Sabi rito, for who has known the mind of the Lord so as to instruct him. Amen? But we have the mind of Christ. Kaya po, we have the mind of Christ because of the Spirit of God na na-receive natin. Amen? So tandaan niyo po yung importante po ito sinasabi natin. Kasi spiritual po ang ating buhay pananampalataya. Amen?
Dahil sa pananampalataya mo, tinanggap mo, Espiritu ng you have the mind of Christ. Amen? Nakakaunawa tayo, hindi boring sa iyo ang Word of God. Kaya pag boring ang Word of God sa iyo, kapatid, iluhod mo na yan sa Panginoon. Amen? Ipabago mo yung buhay mo sa Panginoon. Ibig sabihin, wala sa iyo Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya, let's grab the opportunity. Amen? Kung merong hindi magi-enjoy sa salita ng Diyos, ako yun. Kasi wala akong kahilig-hilig magbasa nung araw. Kung ang pag-uusapan natin ay ang dati kong buhay. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. But because we heard and nakita natin yung biyaya, truly the Word of God is alive and active. Talagang matalas sa alinmang tabak ang salita ng Diyos na talagang tumagos sa aking puso, maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa, tumatagos. Kahit gaano katibay ang buto. Amen? Kaya napakahalaga ng magdala ng kaluluwa sa church. Talagang may pagkakataong mabago siya pag narinig niya salita ng Diyos. Amen? Na walang matigas talaga sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay naging willing, no, na tanggapin at sundin ang salita ng Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. Kaya yan kapatid, kaya hindi sapat na may wisdom na tayo. What is important that we should do with wisdom? Anong gagawin natin? Anong mahalagang bagay na gagawin natin kapag may wisdom na tayo? Patuloy tayo. Ano sabi doon? Let's continue to live with fear and trust sa ating Panginoon and keep growing spiritually. Amen? So ito po, pangatlo, what is important that we should do with wisdom? Number 3, humbly hold on to it. Humbly hold on to it. Buong kababaang loob na panghawakan mo. Amen? Panghawakan natin itong wisdom na ito. Amen? Nandun yung buong humbly hold on to it. Ang sabi dyan, Christ brings a promise of greater benefits. Sandaan niyo po, ang Panginoong Yesus ay magdadala ng kanyang pangako, isang malaking pangako ng benepisyo for those who follow Him, sa lahat ng sumusunod sa Panginoon. Taas nga ang kamay ng sumusunod sa Panginoon. Amen? Gusto niyo malaman kung ano ang totoong sumusunod sa Panginoon? Amen? Gusto niyo ba maging totoong sumusunod sa Panginoon? Yeah. O, ano pong tinuturo sa atin? Paano sumunod sa Kanya? Follow Him in? Yan. And, yan ang pagsunod sa Panginoon. Pag sumunod ka sa Panginoon, dapat may wisdom. Dapat may kabanalan, may righteousness. Ibig sabihin, pag sumusunod tayo ngayon, walang wisdom, walang righteousness, hindi tama yung pagsunod na ginagawa natin. Dapat ang pagsunod, may wisdom and righteousness. Kasi ang Panginoon, meron siyang pangakong malaki na benepisyo sa lahat ng sumusunod sa Kanya in wisdom and righteousness. That's why, humbly hold on to it. Continue tayo na magtiwala at sumunod sa Panginoon ng may wisdom at may righteousness. Yun ang tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Proverbs 4:6. Ano sabi niya? Basahin natin sabay-sabay. Hold on to wisdom and it will take care of you. Love it and it will keep you safe. Wow! Yun. Di ba? Ganun kahalaga ang wisdom. Hold on! Pangawakan mo maigi. Ang wisdom na yan, na galing sa Diyos. Sapagkat mayroong greater benefits yan sa buhay natin. Kapag yan ay hinold on mo, pinanghawakan mo mabuti, it will take care of you. Pangangalagaan ganyan. Kapag yan ay minahal mo, it will keep you safe. Ligtas ka doon. Man, it will keep you safe. Man, palapakan natin si Lord, kapatid. Kaya hindi ka mapapahamak if you have wisdom. It will keep you safe. It will care for you. Amen? No, sino mangangalaga sa iyo? Sino ang mag-iingat sa iyo? Yung wisdom that comes from God. Kaya humbly hold on to it. Ano ba niyayakap mo ngayon? Ano ba pilit mong pinangahawakan ngayon? Yung. Kaya nga, ito mahalaga, patuloy tayong sumunod ng may wisdom and righteousness sa Panginoon. Dahil merong malaking benepisyong pangako ang Diyos. Amen? Kaya alam mong merong kang tatanggapin. Kaya alam mong merong kang kakaharaping biyaya sa hinaharap
kapag tayo sumusunod sa Panginoon ng may wisdom at may righteousness. Kapag tayo ay nag-hold on sa wisdom na yan, it will take care of you. Kapag minahal mo pa yan, it will keep you safe. Amen? Palagpakan natin si Lord, kapatid. Yan po salita ng Diyos. Amen? Ano pa? Ayan. Ay, ayan. Ayan. Another verse, Proverbs 19, verse 8. Anong sabi? The one who get wisdom loves. Hinan niyo po. Talagang pag ikaw ay nagkaroon ng wisdom, mamahalin mo yung buhay. Kaya nga, taasan kami na nagmamahal sa buhay. No, paano natin masasabing mahal mo yung buhay mo? Hindi mo siya hayaang mapunta sa impyerno. Yung buhay mo. Talagang kaya yon yung gagawin natin. Dahil mahal mo yan, kaya pag may wisdom, ang gusto niya sa buhay niya, hahantong sa langit. Hindi sa impyerno. Amen? Mamahalin niya yung buhay niya. The one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding. Kapag pinahalagahan mo yung understanding, well, soon, darating isang araw, pa-prosper ka ni Lord. Sa ano man yan, in many things sa buhay natin. Kapag may wisdom, talagang yan ang mangyayari sa buhay natin. That's why, ulitin ko po, ang pangatlo, what is important that we should do with wisdom, humbly hold on to it. Amen? Sapagkat, diyan mo maramdaman na talagang mamahalin mo yung buhay mo, sisiguraduhin mo na ang buhay mo ay hindi mapahamak. At yung pinabalyo mo yung understanding na nare-receive mo sa Panginoon na siyang isang araw magbibigay sa iyo ng prosperity. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Ano pa? Ano pa yung mga verse? Proverbs 2:6. For the Lord give wisdom. Amen? Nakita nyo? Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Amen? So, kami, bilang pastor o leader ka, pag tumatayo ka, lagi mo sinasabi yan, Lord, kaya hindi tayo mayabang. Father God in heaven, use me as a clean vessel. Use me as your footstool. Use me as your mouthpiece. Instrument. Gagamitin tayo instrumento para ang salita ng Diyos makarating sa inyo. Yun ang prayer ng mga leaders yan. Hindi nagpipray ang leaders, Lord, gamitin mga para malaman nila kung sino ako sa harap mo. Minsan kasi parang may gustong ganun pag tumayo eh. Parang gusto makilala. So tumatayo tayo bilang mouthpiece ng Panginoon. Bibig ng Panginoon. Para tungtungan ng Panginoon. Kasi pag tumayo si Lord dito at go siya, baka magtakbuhan kayo. Kaya gagamit siya ng pastor, ng leader, para ibahagi ang salita ng Diyos. So yung laman ng Biblia, ayan, yan yung bibig ng Panginoon. Diyan ang gagaling ang knowledge and understanding. Amen? Kaya nga, for the Lord give wisdom from His mouth, Bible, come knowledge and understanding. Kaya yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, ito na yung kanina. Kung wala sa iyo Espiritu ng Panginoon, hindi, aantukin ka lang, hindi mo siya ma-enjoy. Bukod doon sa sinasabi natin na ang Diyos ay hindi nagmi-ministeryo sa taong tulog. See? Pero makita natin, anong dahilan? Bakit natutulog? Kasi hindi niya na-enjoy ang pakikinig. Bakit? Kasi wala sa kanya Espiritu ng Panginoon. Yan yung tinuturo ng Bible. Kaya wala sa atin, nasa sa iyo, nasa sa atin mismo. Ikaw yun. Bakit ako natutulog pag nakikinig? Yun. Hindi ko na-enjoy kasi wala sa akin Espiritu ng Panginoon. So dahil wala sa akin Espiritu, hindi ko na-enjoy, natutulog ako, hindi makapag-ministeryo ang Diyos sa buhay ko. See? Kawawang-kawawa. Isang taong walang Espiritu ng Diyos. Pero kung totoo ka na ng palataya, you will receive the Spirit of God. You will enjoy every words. Amen? Kaya kahit sino ka pa, mababago ka talaga. Lalakas ka talaga. Talagang kakayanin mong sumunod sa Panginoon. Because the Spirit of God is in you. You have wisdom. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah!
Another verse, Ephesians 5:15-16. So be careful how you live. Yan. Maging maingat ka sa pamumuhay. Kaya nga, kung na-absorb natin yan, maging paano, kailangan ko ng wisdom. Kailangan ko ng wisdom that comes from God. So be careful how you live. Don't live like a fool. Huwag kang mamuhay ng katulad ng isang hangal. But like those who are wise. Yan yung may mga wisdom. Mamuhay daw tayo like those who are wise. Yung may wisdom. Make the most of every opportunity in these evil days. Kaya nga, dahil nasa panahon na tayo ngayon ng puno na ng kasamaan, make the most of every opportunity. Gamitin natin ang pagkakataon. Amen? Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Mamuhay tayo ng may wisdom. Amen? Huwag tayo maging abala sa mga bagay sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Bible, do not conform. Huwag ka mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Para mabatid ninyo kung anong mabuti, nakadulugod, at perfect sa Panginoon, malalaman mo kapag hindi ka na umaayon. Kasi ang umaayon sa mundong ito, namumuhay ng may kahangalan, walang wisdom. If we have wisdom, hindi tayo may inggit. Kaya napakahalaga ng Espiritu ng Panginoon. Napakahalaga ng wisdom. Amen? Hindi tayo maiinganyo na mamuhay tulad ng pamumuhay ng mundo. Yun yung, kaya ganun kahalaga ang wisdom. Kaya nga, kung may wisdom na tayo, para hindi masayang, what is important that we should do with wisdom? Continue to live with fear and trust in the Lord. Keep growing spiritually. And number 3, humbly hold on to it. Yun. Ano pa? Proverbs 3:7, do not be wise on your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Patuloy tayong gumalang sa Panginoon, tumalikod, lumayo sa kasamaan. Amen? Huwag tayong mamuhay ayon sa on your own eyes, sa iyong pananaw lang, sa iyong pagkaunawa lang. Kailangan alam natin yung katotohanan. Mamuhay tayo ayon, amen, sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya po, ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay. Binigay na ang buhay, nagkatawan tao na ang Diyos sa katauhan ni Kristo. Binigay na doon. Amen? At binigay niya sa atin ang kanyang salita. Binigay niya tayo ng Espiritu. Tinodo na ng Diyos para wag lang mapahamak ang tao. Pero still, talagang matigas ang ulo ng tao. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagbabaliwala. Hindi kumikilala sa Panginoon. Amen? But ang katotohanan ay hayag ang katotohanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay totoong nanampalataya ngayon sa Panginoon, kapatid, napakapalad mo. You are blessed. Amen? At kung ikaw ay nagpapatuloy, ibig sabihin na enjoy mo yan because the Spirit of God is in you. Amen? Napatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi maikakaila kung sino anak ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino anak niya. Ito yung mga totoong nanampalataya, nagpakumbaba, nagsisi, tinanggap si Jesus. At tinanggap niya, sinelyuhan siya ng Espiritu ng Panginoon. Na siyang garansya sa mga pangako ng Panginoon na marireceive natin. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Ito po yung pang-apat. Last, what is important that we should do with wisdom na tinanggap natin sa Panginoon. Pang-apat, love wisdom that comes from the Lord. Mahalin natin. Mahalin natin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, kapatid. Men, ano po sabi kanina ng verse? Do not forsake wisdom. Men, wag nating talikuran, iwanan, palabayaan. Wag nating layuan ang wisdom kung nandiyan ka na. Sabi diyan, she will protect you. Love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this. Ito daw ang simula ng wisdom. Get wisdom. Kunin mo yung wisdom. Though it costs all you have. Kahit na ito ay, ang magiging sanhi nito, ang lahat sa iyo. Kahit ang halaga nito, kung anong lahat meron ka, yun ang halaga nun. Sabi niya, get understanding. Kumbaga, talagang dinidildil niya. Kalimutan mo na lahat. Makamit mo lang yung wisdom. Yun ang tinuturo niya. Kailangan meron tayong wisdom that comes from God. At mahalin natin yan, kapatid. Yung wisdom na yan. Do not forsake. Huwag mong ibaliwala. Huwag mong talikuran. Amen? Huwag mong iwanan. Dahil yan ay magpoprotect sa iyo. Yan ay magbabantay sa iyo. Yung wisdom na yan, kapatid. Kaya kahit gaano pa kalaki ang halaga niyan, maging halaga man yan ang lahat sa iyo, get
understanding. Kunin mo talaga. Amen? Palapakan natin si Lord. Sabi ng 1 Corinthians 3:30, ito, napakagandang verse nito. Huwag niyo pong hindi pala ito. Sabi diyan, maganda rin ito. Because of God, you are in Christ. Amen? Dahil sa Diyos, you are in Christ. Amen? Kaya tayo na kay Kristo ngayon. Ang Diyos ang nagkukonvince sa atin. Alam niyo po, yan yung grace. Niloob ng Diyos. Siya mismo ang may nais na tayo ay makakonekta sa Panginoong Yesus. Amen? Yung ating pagtanggap na totoo at pananalig sa Panginoon, mayroon yung udyok ng ang Diyos ang may pahintulot noon. Kaya sabi diyan, because of God, you are in Christ Jesus. Sino si Jesus? Who has become for us? Si Kristo ang siyang wisdom na galing sa Diyos. Amen? Jesus Christ is God's wisdom from God. In Christ, we are put right. Tayo po ay nagiging matuwid dahil sa Panginoon. Tayo po, sabi diyan, and have been made holy. At tayo po ay nagagawang banalin ng Diyos dahil po tayo ay nakay Kristo na siyang wisdom, tayo nagiging matuwid at tayo binabanal niya and have been set free. At tayo pinapalaya niya mula sa kasalanan. Amen? Kaya ganun kahalaga si Kristo sa buhay. Amen? Talagang, kaya sinasabi natin yun, I love you, Jesus. We love Jesus. Kasi siya yung binigay ni Lord na wisdom natin. Amen? Para po tayo ay maging matuwid, maging banal, at makalayan tunay sa kasalanan. Palapakan natin si Lord, kapatid. Ito, bago tayo magtapos, what is God's wisdom in the Bible? Ito, another idea, kapatid. Ano ba yung wisdom sa salita ng Diyos sa Biblia? Proverbs 3:13, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. May mapalad, pinagpala, ang mga nakatagpo ng wisdom na galing sa Panginoon, those who gain understanding mula sa Panginoon. What is wisdom? What is God's wisdom in the Bible, kapatid? Ito, napakahalaga nito bago tayo magtapos. Marami tayong maunawaan dito. Sabi diyan, wisdom is the ability to discern what's right from what's wrong. Ayan. So, ang wisdom is ay kakayanan para ma-discern natin kung ano yung tama mula sa kung ano ang mali. It is a gift, choice, or decision. If knowledge, ito po, kilala nyo to? If knowledge is power, di ba? Patay na yan eh. Sino yan? Ernie Baron, no? Sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Ngayon, ito po ang turo sa atin sa spiritual. Sa spiritual naman, if knowledge is power, then wisdom is using that power the right way. Kahit meron kang knowledge, knowledge is power. Without wisdom, hindi mo siya magagamit ng tama. Yun ang wisdom. Angat siya sa knowledge. Tama nga. Dahil sa pag-aaral, nagkaroon ka ng knowledge, pero without God's wisdom, hindi mo siya magagamit ng tama. Using the power the right way. Kaya mayroong mga abuso sa kapangyarihan. Bakit? Kasi wala silang wisdom na galing sa Panginoon. Nasayang yung power. Dahil nakapag-aral, matalino, na ilalagay sa authority, na ilalagay sa kapangyarihan. Pero dahil walang wisdom ng Diyos, hindi nagamit. Di ba? Hindi nagamit sa tama. Kaya, yan po ang aral na matutunan natin spiritually. If knowledge is power, then wisdom is using that power the right way. Yan. We can educated or intelligent. Yan. Dito sa mundong ito, lalo na kung may pera ka, mayaman ka, pwede ka maging educated, makapag-aral at maging matalino. But, without wisdom that comes from God, our education or intelligence may only be sayang, masasayang. Yun po yung tinuturo natin na walang masama na mag-aral, pero without the wisdom of God, that is in vain, useless. Dapat nakapag-aral tayo, intelligent plus God's wisdom. May pananampalataya sa Panginoong Yesus. Yung karunungan na meron sa iyo, magagamit ng tama yon. Hindi yun masasayang because of God's wisdom. Pero pag wala, masasayang ng lahat. Yan. Kaya sabi dito, an intelligent person could earn more fame, money, and fortune. Yan.
But, a wise, itong may wisdom, could earn more friends, honor, and God's favor. Pili kayo dyan. Saan nyo gusto? Ayan. Di ba? Dito tayo sa may wisdom. Amen? Doon sa matalino lang sa mundong ito, tama. Pwedeng maging tanyag, may pera, ayan, fortune, but wala siyang yung karangalan and God's favor. Amen? Yun po yung kaibahan nun. Yan. What is God's wisdom in the Bible? There is wisdom from people and there is wisdom from God. Amen? Na meron yan na hindi nakikita ng tao. Minsan sasabihin hindi, yung ginagamit kong wisdom ni Lord. Pero ang totoo, there is wisdom from people and there is also wisdom from God. The first, itong wisdom from people may packed with eloquent but less in substance. Amen? While the latter may not sound beautiful but full of power. Ito po yung tinuturo sa atin. Napakahalaga po nito. Na yung wisdom from people, sabi diyan, ito ay maaring mayroong kahusayan sa pagsasalita, pero ngunit mababa o ang nilalaman. Less in substance. Pero itong wisdom that comes from God, sabi nga dyan, may not sound beautiful, di ba? Yung magkaroon ng wisdom sa Panginoon, parang hindi nila masyadong, hindi siya maganda sa pandinig nila, but full of power. Punong-puno ng kapangyarihan ang wisdom na galing sa Panginoon kaysa sa wisdom lang ng tao na parang may kahusayan pero mababa ang nilalaman. Amen? Yun po yung tinuturo sa atin. And sabi diyan, kapatid, what is the difference between wisdom and knowledge? Ang nakukuha natin dito sa mundo, knowledge. Ang wisdom sa Panginoon yan galing. Amen? Yung nakukuha natin sa mundo, nag-aral ka, knowledge yun. Pero yung wisdom, yan ay galing sa Panginoon. Ngayon, what is the difference between wisdom and knowledge? Ayan, wisdom is the ability to apply yun. So yung wisdom, ito yung kakayanan para may apply mo yung knowledge. So hindi mo may apply yung knowledge without wisdom. Amen? Kaya higit na hangarin natin yung wisdom na galing sa Panginoon. Ayan, sabi diyan, knowledge is the awareness of information gained through the observation. Yung knowledge natin, yan ay nakukuha natin kamalayan sa informasyon, na pagsabihan ka na-gain mo yon sa pamagitan na nag-observe ka, naranasan mo sa pag-aaral, yan yung knowledge. And sabi diyan, through the learning, sa pamagitan ng pag-aaral, natutunan, experience, we gain knowledge about our surroundings dahil sa kapaligiran natin and how to handle paano natin hahawakan yung i-handle yung mga iba't ibang sitwasyon during life. But ang wisdom, iba po. But wisdom, to apply that knowledge, it isn't very valuable to us or others. So, ibig sabihin, ito pong wisdom na ito, to apply the knowledge, it isn't very valuable to us. Ano ibig sabihin nun? Ang karunungan na gamitin ang kaalamang iyon na galing sa mundo, hindi ito masyadong mahalaga sa atin. Ayan. O ang wisdom that to apply that knowledge, it isn't very valuable to us or others. Ano pa? Sabi diyan, someone may know a lot about something. May mga taong halos alam niyan lahat. No? Have all kinds of information in their mind. Diba? Yan ang inaano ng tao. Kailangan alam niya lahat yung informasyon. But if they do not have wisdom to apply it, then they really don't have much value in their mind or from others. So ito po yung nawawalan ng halaga ang mga bagay na ito pag walang wisdom. Kaya nga, yung nag-aaral sa mundong ito, amen, hindi mo siya kaingitan kung wala siyang wisdom galing sa Panginoon. Amen? Importante po yung wisdom. Pwedeng mabaliwala. Kaya tama yan Nung ako'y nagtitinda pa, naghahanap buhay ako, may mga kasama akong commerce. Nagtitinda na lang sila. Amen? Kasi nga, una, nauso yung may palakasan Buti pa yung hindi masyado nakapag-aral. Ako, tapos, nag-formal na maayos. Eto ako ngayon. Come. Bili na kayo. Nagtitinda na lang. See?
Kasi nga, pag walang wisdom ng Panginoon, useless yung mga nakukuha nating kaalaman sa mundong ito. Amen? Kaya nga, walang masama. Kung mag-aral, nakakuha tayo ng kaalaman sa mundong ito, siguraduhin mo lang na may wisdom kagaling sa Panginoon. Para magamit mo yan. Magamit mo yan ng tama. Hindi yan masayang. Amen? Yan po ang tinuturo sa atin. God's wisdom is the blessing from God to apply, to help us apply knowledge. Amen? Ibig sabihin, alam ng Diyos na marami tayong matututunan sa mundong ito. Pero God's wisdom ay bayaya na galing sa Diyos para tumulong sa atin, may apply natin yung mga knowledge na makukuha natin. Kaya without God's wisdom, kahit mahusay ka, useless yun. Sabi dyan, that's what wisdom does. And it helps us you make wise. Yan. So ang wisdom, dito tayo magiging wise. Yung malaman mo lang yung mga bagay-bagay, ay hindi ka pa wise nun. Pag may wisdom ka, yun. He will make you wise sa mga desisyon that are beneficial you and others. Kasi yung maraming alam, sabi nga, marami na itong alam, dapat na itong kalusin. Yun ang mangyayari sa maraming alam, na walang wisdom, dapat na yang kalusin. Yan. Sabi diyan, kapatid, ito po, Psalms 119, verse 98 to 100. Tingnan niyo po yung sinabi. Your commands are always with me and make me wiser. No? Ang mga utos ng Panginoon ay kapag lagi natin yan narinig at tinatanggap, make me wiser than my enemies. Amen? Kaya pag lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, sinatanggap natin yan, mas magiging matalino ka sa dyablo. Amen? Mas magiging matalino ka sa mga kalaban natin. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. Amen? Nag-aaral tayo dati, may mga teachers tayo. Sabi ko nga ito na pala yung buhay. Dati, mga teacher ko, inuunawa ako dahil nagtatrabaho kami, nagtitinda kami, naanto kami sa school. Para hindi good ang performance dahil nga sobrang pagod sana buhay. Yung mga teacher, nag-i-encourage ka na. Ngayon, nung nandito na ako sa Panginoon, nakikita ko, naawa ako sa kanila. Dahil bagamat sila'y nagtuturo, pero wala silang wisdom sa Panginoon. Ngayon, mababaliktad ang panahon. Ikaw na magtuturo dun sa lahat ng mga teacher na nagturo sa'yo. Kasi ikaw yung may totoong kaalaman na kailangan nila sa buhay. Amen? Nakita niyo po yun? Na dati, pinakikasamahan nga natin. Ako po, yung mga teacher ko, talagang nagkaroon ako ng paggalang, pagmamahal. Kasi marami akong teacher nung araw na, sige, tuloy ka lang, saan? Ganon. Ni-encourage ka. Pero ngayon, dito po sa salita ng Panginoon, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight. Mas mayroon tayong kabatiran, mas mayroon tayong kaalaman sa lahat ng mga nagiging teacher natin noon. Amen? Na hindi mananampalataya. Pero kung ang mga teacher natin ngayon ay mananampalataya din, wow. Amen? Because, sabi dyan, for I meditate your statutes. Dahil ang mga aral, ang mga batas ng Panginoon ay pinag-aralan natin. And sabi niya, I have more understanding than the elders. Kaya ngayon, makikita natin, I have more understanding than the elders. Kaya makikita natin ngayon, maraming kabataan nagtuturo sa mga matatanda. Kabataan ang nagtuturo sa mga men's, kabataan ang nagtuturo sa mga ladies. Di ba? Yun. Kaya dahil binalyo nila salita ng Diyos, mineditate nila yung mga batas ng Panginoon. Meron silang nagkaroon ng pangunawa. Kahit sa matatanda, siyempre, ang matatanda ngayon, sino ka? Bata ka lang, pabalik na ako, papunta ka pa lang. Kaya pag alam natin ang katotohanan, sasabihin natin, yabang lang yan. Di ba? Wala kang alam salita ng Diyos. Ganun yan Kaya pag may matanda, at ikaw alam mo to, may matanda, ganun Ay, sino ka? Puti na ba? Lolo na ako. Bagayin ka pa lang. Sasagutin siya ng bata. Yabang lang yan. Di ba? Wala naman talaga.
I have more understanding than the elders, for I obey your precept. Dahil sumunod siya sa mga tuntunin ng Panginoon. Pag sumunod ka sa mga tuntunin ng Panginoon, magiging mas matalino ka kahit bata ka doon sa mga matatanda sa iyo. Amen? Kaya po, yung pananampalataya at pagsunod natin sa Panginoon, talagang napakahalaga niyan. Amen? Palapakan mo si Lord. Dito po tayo magtatapos. Last verse. Proverbs 4, chapter 7, NLT, getting wisdom is the most important things you can do. Ang magkamit ng wisdom, kapatid, ang makuha mo yung wisdom, ito yung pinaka-importante na gagawin mo. Amen? Nawa, ngayong umaga, ay, Lord, salamat po sa paalala. Mula ngayon, yung makamit ko ang wisdom, yan ang importanteng bagay na gagawin ko. Amen? Kaya nga sabi, masyado kang abala sa mga bagay. Saan ka abala? Maging abala ka to get wisdom that comes from God. Amen? Sabi sa ibang salin, wisdom is the most important things. So get wisdom. Yan ang pinakamahalaga sa buhay. Yung makamit mo yung wisdom. Kasi pag may wisdom ka galing sa Panginoon, sabi doon, peace at home, prosperity in living, and prepared for the battle. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya ngayong umaga, kapatid, as we sing, pangunahan tayo sa pag-awit, napakahalaga po nitong kanta na ito. Nakakantahin natin siya. No? Tinuturo ng kanta na yung salita ng Panginoon ay totoo, tapat at totoo. Amen? Let's value God's word. Amen? So nakita po ninyo, narinig ninyo maraming bagay. Let's value God's word. At let's surrender our life. Okay? Patuloy tayo makipag-reconcile, makipag-ayos sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga, kung kayo ay nakarinig at nasaktan kayo, huwag kayong magagalit. Pasalamatan natin ang mga salitang itinuro sa atin. Amen? Kasi yan po ay magpapala sa atin. As we sing sa pagpupuri sa Panginoon, surrender our lives. Yes, kapatid, gamitin natin itong pagkakataon para tayo makalapit sa ating Panginoon and para tayo ay magkaroon ng wisdom ng ating Panginoon. Let us surrender our life at hingin natin yung salita ng Panginoon. Lord, give us this, oh God, your word, Panginoon, na maging buhay sa aking puso, Panginoon. Come on, church, let us sing to the Lord by faith. Salita mo'y panghawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo'y panghawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Kahit na, Panginoon, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Pwede po mong sabihin yan sa Panginoon, kapatid. Salita mo'y panghawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko.
Pwede mo bang sabihin yan sa Panginoon? Salita mo'y Hahawakan ko. panghahawakan ko. Salita mo. Kapatid, tandaan mo yan kapatid, ng salita ng Panginoon. Ay nasa'yo. Masasandigan natin kapatid. Sa buhay ko. Minsan pa, salita mo ay nararanasan ko. Oh Diyos, salita mo'y panghahawakan ko. Oh, salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay panghawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. We give you praise, O God. We give you glory and honor. We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Father God in heaven. We give you praise, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. If you have Jesus, you have everything. Believe and accept Jesus Christ. Surrender your life. Accept Jesus Christ as your Lord, truly Savior of your soul. The Master, the King sa ating mga buhay. Amen? Panghawakan mo salita niya. Amen? Hold on it. Kapatid, mahalin mo salita ng Panginoon. Amen? At makikita mo, kapag sinampalatayan na natin, hindi lang natin siya binabasa at binasambit, mararanasan mo sa buhay mo ang salita ng Panginoon. Amen? Amen? Yan ay, ang salita ng Panginoon ay magdudulot yan ang kalakasan, kagalingan, katagumpayan, maging gabayan at patnubay tungo sa maunlad, matagumpay na buhay. Amen? Panghawakan natin ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. Ano po sinasabi sa atin? Sa mundong ito, kahirapan ang iyong matatamo. Amen? Ngunit ang kayamanan sa Panginoon mo lang matatamo. Nasa Kanya ang kayamanan. Wala sa mundong ito. Amen? Trust God. Amen? Father God in heaven, we give you praise, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw ang tunay na wisdom na mula sa Diyos. Yung aming totoong pananalig at pananampalataya, totoong pagsisi at pagsuko ng buhay, at totoong pagtanggap sa iyo, Panginoong Jesus, nang may pananampalataya sa aming puso. We will receive the wisdom that comes from God. Na siyang nagtutuwid ng aming buhay, na siyang nagpapabanal ng aming buhay, na siyang nagpapalaya sa amin sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kamay ng dyablo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon. Ikaw, O Diyos, ang nagdala sa amin sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Salamat po sa pag-udyok. Salamat po sa pag-encourage, O Diyos, sa amin. Tulungan mong i-value namin ang tinuturo ng iyong mga salita. Na kami ay manalig, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino man tumanggap sa iyo, Panginoong Yesus, at nanalig sa iyo, tinatanggap namin ang Espiritu ng Diyos. Kaya naalalaman namin, nakakaunawa kami, ano man ang sinasabi ng Diyos dito sa pulpito, ano man ang sinasabi ng salita ng Biblia, dahil sa iyong Espiritu, O Diyos, na tinanggap namin bunga ng aming pananampalataya sa Panginoong Yesus, nauunawaan namin ang tinuturo mo at nai-enjoy namin.
At ito'y nai-apply namin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Muli, pagpalain niyo po yung mga narinig naming karunungan, kaalaman, Panginoon. Give us wisdom para mai-apply namin ng tama ano man ang aming narinig. Salamat po o Diyos. Pagpalain niyo patuloy ang aming buhay. We pray, O God, na Lord, I pray, Lord, bilang iyong lingkod, in the mighty name of Jesus, ng lahat ng pumapasok sa iglesyang ito, lahat ng mga kasamahan naming mga kapatid ko sa pananampalataya, sa paglilingkod, Panginoon, katuwang ko sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, likaan mo kami ng wisdom na nanggagaling sa iyo. Patuloy mong palaguin yung wisdom na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Salamat po sa paalala. Ngayong umaga, Panginoon, na patuloy kami. Anong dapat naming gagawin sa wisdom na binigay mo sa amin, Panginoon, na hindi ito mawala ng kabuluhan. Patuloy kami, Panginoon. Tulungan mo kami patuloy na mamuhay na may banal na pagkatakot at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami patuloy, Panginoon, na patuloy mo kaming tulungan na lumago sa espiritual. Tulungan mo kaming patuloy na panghawakan. Help us to hold on it, O God. And help us na mahalin namin yung wisdom na binigay mo sa amin, Panginoon, na magpapala sa buhay. Lord, ingatan mo yung mga salita na yan. Salamat po sa lahat ng itinuro mo, Panginoon, sa amin. Salamat po. Luwalhatiin, sambahin ka. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Gawin mo kaming tunay at matagumpay, Panginoon, at masagana, maunlad ng mga mananampalataya. Dalangin ko, kiniklaim ko ang kapayapaan sa bawat buhay at tahanan. Lord, kiniklaim ko ang kaunlaran, pamumuhay, O Diyos, at kiniklaim ko, Panginoon, na kaming lahat ay maging handa sa anumang labanan sa buhay. Because you give us wisdom. Salamat sa wisdom. Kapatid, tanggapin mo ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Pangalagaan mo at paunlarin ang wisdom. Mahalin mo, panghawakan mo. Patuloy kang mamuhay na may paggalang at pagtitiwala sa Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Patuloy kami nagpapakumbaba at patuloy namin sinusuko ang aming buhay. Panginoong Yesus, patuloy ka namin kinikilala, tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, Hari at Diyos ng aming buhay, ng aming kaluluwa. Ito pong aming dalangin. Salamat po sa pagpapala ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming ihanda. I-bless mo patuloy ang mensahe sa next Sunday. At tulungan mo kami laging maging available, Panginoon. Muli, Lord, remind us. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, kung meron ka pa nakikita na wala pa sa kanyang espiritu mo, para ma-endure niya ang salita mo, hindi niya tutulugan. Sa halip, ibabalyo niya at maunawaan niya mga salita mo. Ipagkaloob mo ngayong oras na ito, ang iyong banal na espiritu, ang iyong espiritu sa bawat isa sa amin. Maghari ang iyong espiritu sa bawat buhay namin. Ito pong aming dalangin na may papurit po salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Tayo po'y dumako sa ating paghahandog sa Panginoon. Kaya nga, ang paghahandog kapag tayo may wisdom sa Panginoon, naiintindihan natin na maraming bagay. Masarap maghandog sa Panginoon kapag may wisdom tayo galing sa Panginoon. Sige po, itaas po ninyo yung mga handog. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory. Salamat po sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon to itong opportunity na ito na igagrab namin, Lord, to give you the best, Panginoon, para sa gawain mo, Panginoon, bilang pasasalamat, sapagkat ikaw nagbigay sa amin ng lakas, binibigyan mo kami ng proteksyon, ikaw nagpo-promote sa amin, binibigyan mo kami ng karunungan sa lahat ng trabaho namin at hanap buhay. Kaya ito po ang aming pasasalamat na handog, Panginoon. Inahandog po namin ito ng may pananampalataya at pagmamahal sa iyo, pagsunod sa iyo. Salamat po, patuloy mong pagpalain ng mga hanap buhay at trabaho ng bawat isa. In Jesus' name. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Nandun po yung ating box. Sige po, tanggapin niyo po biyaya ng Panginoon. Kapatid, taas mo yung kamay mo, tanggapin mo biyaya ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make us